Si Godzilla ay nag-evolve ng hindi mabilang na beses sa paglipas ng mga taon mula sa kanyang orihinal na katauhan bilang Diyos ng pagkawasak, isang metapora para sa mapaminsalang epekto ng nuclear na pagkawasak. Isang walang awang nilalang na walang habas na sumisira sa lahat ng humaharang sa kanya. At sa loob ng 20 taon, nagbago siya bilang tagapagtanggol ng mga bata, isang nilalang na handang ipagtanggol ang planeta laban sa kahit anong banta na ihahagis ng universo. Pagkatapos naging anti-hero, halos pinagsama ang dalawang panahon. Nananatili ang temang anti-nuclear ng orihinal at hindi kailangang maging mabuti habang ipinagtatanggol din ang mundo laban sa lahat ng uri ng sumasalakay na kaiju. Bawat isa sa mga yugtong ito ay may kanya-kanyang tagahanga at madali namang maintindihan kung bakit. Halos lahat ay naakit sa prangkisa kaya naging mahirap ang gawain nang pumasok ang legendary na gustong gumawa ng sarili nilang Godzilla Universe. Paano nga ba ipapakita si Godzilla? Magiging tagapagtanggol ba siya? Isang masama o nasa gitna lang? Ang nakuha natin ay isang maalamat na puwersa ng kalikasan. Si Godzilla, isang nilalang na tila pagpapalawig ng inang kalikasan mismo. Isang titan na sumasalamin sa bawat aspeto ng ekosistema, nagdadala ng baha, lindol at mga sakunang pangkalikasan sa daraanan niya. Ngunit sa kanyang pinakapayak na anyo, isa siyang hayop na teritorial, tinatanggal ang mga nagsasalakay na species mula sa kanyang teritoryo upang mapanatili ang balanse. Hindi niya pinoprotektahan ang mga tao sa ibaba, pero hindi rin niya sila aktibong hinahabol o pinapahamak. Tulad ng serya ng Toho, nagbago ang pagkakakilala kay hari ng mga halimaw sa paglipas ng panahon. May ilan na naniniwalang ikinabuti ito at may iba namang naniniwalang ikinasama ito. May ilan na diretsahan nagsabi na sinira nila ang karakter sa ikalawang season ng Monarch. Pero totoo nga ba yon? Ngayon, susuriin natin kung sinira nga nila si Godzilla kaya kailangan nating balikan ang simula. Bago tayo magsimula, ikatutuwa namin kung magsasubscribe kayo dahil lumalabas na 65% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Kaya tulungan nyo kaming paliitin ang agwat na yon. Malaking tulong po yon sa amin. Ngayon, dadaanan natin kung paano nagbago si Godzilla ayon sa pagkakasunod ng paglabas mula 2014 hanggang 2024 at pagkatapos nito, tatalakayin natin kung paano maayos na umaakma ang Monarch sa karakterisasyong yon at kung bakit tila nababaliw ang mga fans tungkol dito. Ang 2014 ay tinawag na Dark Knight ng Godzilla franchise, isang mas madilim na reboot na nagbigay kay hari ng mga halimaw ng mas makatotohanang kwento. At bahagi nito ay ang paggawa kay Godzilla na mas parang hayop, hindi ganong ginawang parang tao. Malinaw at tiyak ang kanyang mga motibo upang mapanatili ang balanse sa ekosistema ng planeta. Iyan ang pangunahing katangian ng Godzilla ng legendary at nananatili pa rin ito hanggang ngayon. Ngunit sa kanyang kaibuturan, isa siyang hayop. Territorial siya kung kumilos at may mga karibal, gaya ng nakita natin sa mga muto, mga parasitikong super species na kumakain sa Titanus gojira species mula sa loob. Sa pelikulang ito, si Godzilla ay parang marangal na huling samurai na muling sumasabak sa laban. Maaring kulang pa siya sa karanasan at hindi pa dala ang natutunang pakikipaglaban sa mga sumunod na pelikula. Hindi niya lubos na naunawaan ang makabagong mundo at sinubukan niya mag-adapt dito. Ngunit nahihirapan siya dahil sa patuloy na panghihimasok ng mga tao. Pakiramdam niya ay wala siya sa lugar at panahon, pilit inuunawa ang mundo habang tinutuloy ang trabahong ginawa niya libu-libong taon na ang nakalipas. Sa huli, naiwan si Godzilla na mas bihasa sa laban at mas naunawaan ang makabagong mundo habang lumalamoy palayo hanggang muling kailanganin. Dumating ang King of the Monsters, ikalawang pelikula ni Godzilla sa Monsterverse. Mas kumpiyansa na ngayon si Godzilla. 5 taon na mula 2014 at marami nang nangyari. Mas nangingibabaw na siyang Titan na hindi na nagpipigil sa pagtatanggol ng ekosistema ng planeta. Hindi siya umiiwas sa laban at kitang-kita ang pag-unlad ng kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Mas malalim na ang kanyang pag-unawa sa teknolohiya at sa halaga ng maliliit na nilalang na parang langgam na nagpapakitang natututo siya at tinatanggap ang lugar ng sangkatauhan sa tabi ng mga Titan. Gayunpaman, ang bago niyang kumpiyansa ay maaari magmukhang kayabangan na magiging problema sa hinaharap para sa Titan na ito. Ang kanyang papel bilang nangingibabaw na Alpha Titan ay nag-iwan sa kanya ng kakaunting kalaban. At sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin na lubos na niyang nyakap ang titulo bilang hari ng mga halimaw na kinakailangan ng ibang mga Titan na yumuko sa kanya.
Ngayon, sakto itong nagdadala sa atin sa Godzilla vs. Kong, kung saan si Godzilla, naganap ng sanay sa kanyang nangingibabaw na papel, ay hindi nag-aatubili pagdating sa mga banta at agad siyang sumusuong sa aksyon. Habang ginagawa ng Apex ang Mecha Godzilla, ginamit nila ang bungo ni Ghidorah at malamang ang Titan Tech ni Hiroshi na nagpapadala ng mga signal na magpapagalit kay Godzilla. Tumugon siya ng naayon sa pamamagitan ng pagtatangkang alisin ang inaakala niyang bagong banta. Sa panahong ito, umalis si Kong sa Skull Island na ikinagalit ng hari ng mga halimaw dahil may ibang Alpha Titan na pumapasok sa kanyang teritoryo at lumalabag sa kanilang kasunduan. Tandaan, isa pa rin siyang hayop at napaka-territorial pa. Ayaw niyang may isa pang dominanteng Titan sa teritoryo niya, kaya galit siya dahil ginugulo siya ng mga tao at sinamahan pa nila si Kong palabas ng Skull Island. Lubos na maintindihan ang kanyang mga reaksyon. At sa pagtatapos ng pelikula, pinalaya ng Apex si Mecha Godzilla, isang Titan-size na super sandata na ginamit ang bungo ni Ghidorah bilang utak na siyang kumontrol dito at nagsimulang sirain ang Hong Kong. Binugbog muna nito si Godzilla bago dumating si Kong para tumulong. Magdudulot ito ng masamang epekto sa pananaw ni Godzilla sa tao sa inaharap. Sa huli, hindi na tinuring ni Godzilla na banta si Kong matapos niya itong talunin at matulungan siya ni Kong laban sa mekanisadong higante. Nagkasundo silang magtigil putukan kung mananatili si Kong sa Hollow Earth at si Godzilla sa ibabaw ng mundo. Sa Godzilla x Kong: The New Empire, patuloy pa rin si Godzilla bilang hari ng mga halimaw. Agad pinaparusahan ang mga Titan na lumabag sa kasunduan nilang umatras. 2 beses na binigyan niya sila ng pagkakataon pero sinuway pa rin nila. Patuloy siyang kumikilos bilang puwersa ng balanse laban sa mga bantang lumalabag sa likas na kaayusan. Nilabag ni Sila ang mga patakaran. Hindi na ako magugulat kung si Godzilla ay makialam dahil ang guho ng Roma ay parang tahanan niya noong 2019. Ginawa pa niyang higaan ang Colosseum. Kung kasya siya, uupo siya pero naririnig na niya ang mga tambol ng digmaan. May mga senyales mula sa kailaliman ng Hollow Earth na nagsasabing may paparating. Paparating si Scar King, sinaunang karibal mula sa dakilang digmaan ng mga Titan. Ibig sabihin, dapat maghanda si Godzilla. Sinusundan ng pelikula si Godzilla sa kanyang misyon na palakasin ang sarili at maghanda para sa laban. Dahil sa kayabangan at kawalang pakialam niya sa tao, sinisira niya ang nuclear facility para sa pagkain kahit may nasasaktan. Inaangkin niya ang teritoryo ni Tiamat, mahalaga sa ebolusyon ni Godzilla. Pero hindi naman basta na lang sumulpot ang tunggaliang ito. Inagaw dati ni Tiamat ang isa sa mga lungga ni Godzilla, kaya nilabanan siya ni Godzilla para mabawi ito. Sa muling pagkikita nila sa Arctic, nagkaroon ng tsansa si Tiamat na sumuko. Hindi niya ginawa, lumaban siya at natalo. Walang makakapigil kay Godzilla sa misyon niyang panatilihin ang balanse ng planeta at wala siyang oras para sa mga mababangis na Titan tulad ni Tiamat. Ang pasensya ni Godzilla para sa sangkatauhan ay nasa pinakamababang antas na ngayon. Dati, iniiwasan niya ang mga matataas nilang gusali, pero ngayon, diretso na lang niyang binabasag ang mga iyon. Bilang pangunahing Alpha Titan, kailangan niyang kontrolin ang teritoryo at kasama doon ang pagharap sa mga banta. At isa si Kong sa mga banta na iyon. Nagkasundo sila pero siya ang sumira, kaya umatake si Godzilla. Mabuti na lang tinulungan siya ni Mothra magising sa katotohanan. Sa ending ng pelikula, naging maayos ang relasyon ni Godzilla at Kong at magkaalyado na sila na may mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Gayunpaman, hindi pa rin gumaganda ang relasyon ni Godzilla sa mga tao at dahil posibleng ipakilala ng supernova ang karibal ng Monarch na nangangaso ng mga Titan, maaaring lalong lumala ang tingin ng tao sa kanya. Sa ngayon, malinaw at tiyak ang naging pag-angat ng karakter at ito ay may sapat na dahilan sa loob ng kwento. Sa huli, isa sang hayop na teritorial at kumikilos ayon dito. Lumawak ang kanyang pag-unawa at nakita niya ang mabuti't masama sa tao na humubog sa kanyang paghusga batay sa pagtrato sa kanya. Nag-iba na rin ang tingin niya sa mga halimaw. Kung dati ay umaatake siya dahil sa malalim na sinaunang alitan, ngayon ay naging mas matatag at mas otoritarian siyang puwersa na halos parang may pag-aari siya sa ibang mga Titan. Sumusunod sila sa utos niya o pagdurusahan nila yon, pero malinaw pa rin ang malasakit at pag-unawa niya sa tamang paraan ng mga bagay. Matibay ang relasyon niya kay Mothra na nagpapakalma sa kanya habang pinapayagan ni Godzilla si Kong na mamuno basta't mapanatili ang kaayusan sa Hollow Earth. Parang karugtong na rin ang sarili niya.
Paano pinalalawak ng Monarch ito? Sinira ba talaga nila ang karakter? At may say-say ba ito sa loob ng opisyal na timeline? Ang Monarch, Legacy of Monsters Season 1 ay naganap noong 2015 kasunod ng 2014 na pelikula, pero pareho ba nila tinrato ang hari ng mga halimaw? Sa totoo lang, si Godzilla ay ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa paglalakbay sa mundo, nakikita sa iba't ibang lugar, halos para mga sighting sa isang nature documentary. Ang buwayang ito ay sumisimbolo sa dahilan kung bakit kailangang itigil ang sports shooting at trophy hunting ng pinakamalalaking hayop sa mundo. Ang hayop na ito, si Super Croc, ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga hayop na ito sa ating ekosistema. Tapos na ang aking misyon. Hindi siya sinasadyang umatake ng tao. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kapaligiran at mas gusto niyang mapag-isa sa ngayon malayo sa mga tao. Katulad ni Jacob, tinawag siya gamit ang Titan Luring Tech na parang ginamit sa Mecha Godzilla. Sa Axis Mundi siya napunta, iniimbestigahan ng kaguluhan. Ang misyon niya ay itigil ang signal na posibleng nagpapagalit sa ibang halimaw. Habang ginagawa niya ito, inatake siya ng territorial na Iron Dragon at naglaban sila ng mabagsik. Lahat ng ipinakita sa Season 1 ay tumutugma sa maagang legendary Goji na sumisimbolo kay Inang Kalikasan at hindi likas na marahas. Marahas pero handang lumaban sa mga humahamon sa kanya. Sakto ito sa mundong si Godzilla ay natututo palang maging tagapagtanggol ng planeta at nagdadagdag ng panibagong hakbang sa kanyang kumpiyansa at marahil inis sa ibang halimaw at pati na rin sa tao. Ngayong Season 2, marami ang nag-usap tungkol sa umano'y pagsira sa kanyang karakterisasyon. Nakatutok ang season sa Titan X, isang halimaw na sumusunod sa natural na migrasyon para mangitlog bago bumalik sa Actus Mundi at tapusin ang siklo. Hindi siya masama at wala naman siyang ginawang marahas. Isa lang siyang hayop na sinusubukang maglakbay sa paligid ng planeta. Nakialam sina Apex at Licio, inakit si Godzilla sa Australia para labanan at alisin ang banta. Sa umpisa, natutulog si Godzilla at di nabahala sa pagdating ni Coke Evila. Hindi siya nagpapaguho ng lungsod o sumisira ng super species, kaya hindi siya masyadong nakakaabala. Gayunpaman, muling ginamit ang aparatong pang-akit sa Titan para tawagin ang hari ng mga halimaw. Sa puntong yon, sawa na siya. Lumabas siya mula sa karagatan para harapin ang Titan, nagdulot ng kaguluhan sa mga tao at binigyan niya ito ng isa sa kanyang mga nakakatakot na ungol bago siya sumugod diretso sa kanya. Tulad ni Tiamat, binigyan siya ni Godzilla ng pagkakataong tumakas, ngunit mas pinili niyang lumaban. Ganito talaga ang inaasahan mong labanan sa kaharian ng mga hayop, katulad ng kung paano nakikipaglaban ang colossal squid sa mga balyena. Tugma ito sa ugali niyang ipinakita noong 2014 at 2015 kung saan lumalaban siya para sa pangangailangan, teritoryo at panginibabaw. Gayunpaman, taglay pa rin niya ang pagpipigil na kilala sa kanya bilang hari ng mga halimaw. Hindi siya lubos na mabagsik at walang awa o hindi pa sa ngayon. Kita na nagpipigil si Godzilla sa laban. Hindi niya tinamaan si Kokai gamit ang atomic breath. Bagkus, parang ginamit niya ito para ilihis siya. Hinabol ni Godzilla si Kokai pabalik sa Skull Island at tumigil pagkatapos. Hindi na niya itinuloy ang pag-atake at natapos na niya ang kanyang layunin na pauwiin siya. Ang kanyang presensya ay malinaw na gumulo sa parehong Monarch at Apex, ngunit hindi ito sapat para bigyang katwiran ang pagpatay sa kanya. Pagkatapos niyang ihatid pabalik sa Skull Island, umalis siya at tinapos ang misyon. Paglabas ng episode 8, nagreklamo ang komunidad dahil sinira raw nila si Godzilla bilang karakter. Hindi raw siya kikilos ng ganun, magsisimula ng laban at bigla na lang palalayain. Kapag napanood mo ang video na ito, makikita mong hindi ganoon. Pakiramdam ko, sobra nilang ginagawang parang tao si Godzilla. Matalino siya, pero sa huli, isa pa rin siyang hayop. Hindi niya lubos na maiintindihan ang nakikita niya dahil iniisip niyang may halimaw sa teritoryo niya na kailangang paalisin. Hindi siya basta tatayo at papayag na dumaan ito. Napakatao na ugali na yon. Pero sa Monarch, ito marahil ang pinakaakmang ginawa ni Godzilla na nakita natin at bagay na bagay ito sa ugali niya bago ang 2011. Lumalakas ang kumpiyansa niya bilang tagapagtanggol at Alpha Titan at may autoridad na siyang pilitin ang mga Titan na sumunod at umuwi. Pero hindi pa siya kasing arogante, gaya ng natalo niya si Ghidorah. Nagbibigay ito ng lalim sa hari ng mga halimaw, pinatitibay ang pamumuno niya sa kaharian ng mga Titan at iniiwan ang puwang para sa paglago niya sa mga susunod na pelikula.
Hindi sinira ng Monarch ang pagkakalarawan sa hari ng mga halimaw, bagkus pinahusay pa ito at pinuno ng mga pangyayaring nagpapakita ng kanyang pagbabago at pag-unlad sa makabagong mundo. Kung gusto mo ng pagbabago mula sa isang marangal pero walang karanasang puwersa ng kalikasan tungo sa mas mayabang na alpha predator, nasa iyo na yon. Naiintindihan ko ang magkabilang panig. Mas gusto ko sanang manatili siya sa mas neutral at walang pakialam na papel tulad noong 2014 at Monarch. Pero okay lang din ang pagbabagong ito. Maganda rin ang pagkakasulat ng karakter niya. Ang mga pelikula ay nagpapaliwanag sa pagbabago niya, kaya lubos na makatuwiran na ang natira sa atin ay ang mainitin ang ulong Titan sa bagong imperyo. Inaasahang lalaliman pa ng supernova ang pagtalakay sa kanyang pagkatao, lalo na ang kalungkutan niya bilang halimaw na tagapagpanatili ng balanse. Hindi niya trabaho na magustuhan siya ng ibang Titan, kundi panatilihin ang kaayusan. Ibig sabihin, mag-isa lang siya sa lalong nagiging mapanganib na mundong ito. Dahil ang susunod na pelikula ay kay Godzilla, siguradong mas lalalim pa ang mga temang ito habang mas nakikilala natin siya bilang hari ng mga halimaw. Pero panahon lang ang makakapagsabi. Isang bagay ang malinaw, muling mag-e-evolve si Godzilla. Alin sa mga yugto ng hari ng mga halimaw ang paborito mo? Ang mas baguhan niyang papel bilang tagapagbalanse ng kalikasan o ang mas kumpiyansa pero pabago-bagong Titan na kilala natin ngayon? O baka naman nasa gitna? Ipaalam sa amin sa comment section sa ibaba. Mahal ko silang lahat ng pantay-pantay at gusto ko lang na may saysay ang pag-unlad niya kahit hindi ito agad halata. Mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Dangerville. Bigyan din kami ng malaking thumbs up para makatulong sa algorithm. Ako si Alistair at makikita tayo muli mga residente sa susunod. Get a load of that beauty. Aalis na siya.